Magandang umaga po. Maganda po ba yung ating umaga? Yung ating buong isang linggo, maganda po ba? Sinabi po ng Diyos, you are awesome. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano ba yung kinakaharap natin, nahirapan ka man sa trabaho, yung mga nanay nahirapan man sa kanilang mga anak, yung mga tatay, sabi ng Diyos, ano man yung pinagdadaan natin ng buong isang linggo, you are awesome. You are awesome. Bakit po? Yun po yung aking subtitle. Ano po yung subtitle to? Perfect love. Because of the perfect love of Father. Hindi ka naging awesome dahil magaling ka, dahil matalino ka. May yung reputasyon mo maganda, yung trabaho mo, ikaw yung boss, hindi. You are awesome because of the perfect love of Father. Dahil sa perpektong pag-ibig ng Ama. Sabi nga ng Ama, this is my heart. The heart of Father. Sabi nga kaninang kanta, the joy of the Lord. Sino po yung joy of the Lord? Sino po yon? Sino po? Yung joy of the Lord. Tayo po. His children. His sons and daughter. His child. The child of God. We are awesome. Naging dakila po tayo. Tinatawag po tayong dakila. Tinatawag po tayong kaligayahan ng Ama, kagalakan ng Ama. Because of His perfect love. In us, through Jesus Christ. The first and the only one perfect. Tayo po yun. So, yun po yung aking scripture. Diyan lang po. Okay na po tayo. Yung scripture ko po, nakita nyo po. Ano pong sabi sa scripture? Ano pong sabi? English po muna. Basahin po natin. Sa Tagalog po. Amen po. Sabi nga po, this is not only scripture. Hindi lang po yan salita, word of God. This is the word of our Father, the love of our Father to us. Sabi nga po doon, the voice in heaven. Saan po nanggaling yung boses? Sa langit, sa heaven. Sinasabi niya, ano po sinasabi niya? Ito yung aking mga anak, whom I love. Tayo po yun. Si Jesus Christ po, magkasama na po sila sa langit. Tayo po yun. Sabi ko nga po, yung salita na yan, yung scripture na yan, dyan pa lang. Gusto ko na pong huminto. Narinig po ba natin yung pagtawag ng Ama ngayon? O yung mga nakaraang linggo, nakaraang activities, yung AGF, yung mga activities niya, lagi pong sinasabi ng Ama sa atin, this is my son and daughter, na narito ngayon sa oras na ito. Tumatawag po ang Ama, kayo, yung aking pinakamamahal na anak, na sa darating na panahon, aking kalulugdan, the joy of my salvation. Sobra pong napakabuti po ng Diyos. Although, hindi po tayo qualified. Hindi po tayo nararapat. Nakita po ba natin yung puso ng Ama dyan?
sa scripture na yan, sa salita na yan. Still now, tumatawag po siya. Ano pong sabi niya? Ano pong sinabi ng Ama? Kayo, yung aking pinakamamahal na anak. Sino pong nakakaranas na po nito? Sino na po? Yung naka-experience ng gantong pagtawag. Meron na po ba? Kasi pong wala po, pakanaisin po natin. Pag naranasan po natin yan, alam niyo po yung puso natin. Yung puso, pag narinig ko po yan palagi, alam niyo po yung nagme-melt po yung heart ko. Doon pa lang, wala na akong masabi. Sabi nga po, yung puso mo, pag narinig mo yung boses ng Ama na tinatawag kanyang anak, anak. Ikaw, yung aking pinakamamahal. Sabi ko nga po, wasak na yung aking puso. Ano pang masabi ko? Tatay ko yan eh. Pero hindi lang siya basta tatay. Saan siya galing? He has the perfect love in us. Napakabuti po ng Diyos. Sabi nga po, sino po ba ang laman ng puso ng Ama? His children. Yung mga tatay, nanay, yung mga magulang, sino po laman ng puso po natin? Iba po yung mga anak. Ganon din po yung Ama. Ano man yung nangyari sa iyo, ano man yung ginawa mo, still you are awesome. The value of the child of God, hindi po yung nagbabago kailanman. Wala po yung pagbabago. Anak po tayo ng Diyos. We have right. At meron tayong tatawag na tatak. Wala po yung pagbabago. Tayo lang po yung nagbabago. Ngayon po, paano po pinatunayan ng Diyos na tayo ay kanyang mga anak? Sabi nga po, ano po yung kanyang ginawa? So yun po. How He proved? Ayun po. John 3:16, basahin po natin sa Tagalog. Amen. Gayon na lamang. Ay nga po doon, for God so loved the world. Sino po yung mundo? Tayo po yon, na nandito, na naninirahan sa mundong ito. Sabi niya, binigyan niya yung kanyang anak, which is ang Panginoong Jesus. So, why Jesus Christ, sent by Father? Sabi nga po, isang purpose. Ano po yung purpose? Sabi nga po ng purpose, kung bakit pinadala niya dito ang Panginoong Jesus. Gusto po niyang ipakita sa atin yung kanyang pag-ibig. Want to show His love for us, His perfect love for us. Kaya nga po, gustong ipakita ng Ama yung nilalaman ng kanyang puso sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Bakit po? Yung Ama po ay nasa langit. Napatunayan na po natin sa unang scripture. His voice is calling us as child of God. Hindi po yun nanggaling kanino sa Panginoong Jesus, kundi nanggaling mismo sa pagtawag ng Ama po sa atin. So, sabi nga po, John 3:16, Father want to show His love for us or His heart for us. So makikita po natin yan sa unang 1:4-19. Yan, basahin po natin yan sa English. So, sabi nga po doon, sa Tagalog, basta ako na pong bumasa, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya.
Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi nga po, yung pag-ibig ng Diyos, hindi po natin nararanasan. Bakit? Meron tayong hadlang. Ano po yun? Kasalanan. Kaya naman po, Jesus Christ was the living sacrifice. Siya yung ipinadala. Sabi ko nga yung salitang sacrifice, madali po ba yun? Pag nagsakripisyo ka, buhay at matayan. Sabi nga po, nag-sacrifice po ang Panginoon. Bakit po? Bakit po siya nag-sacrifice? Bakit po willing siyang ibigay yung kanyang buhay? Kamag-anak niya po ba tayo? Hindi. Kapatid po niya tayo. Sabi nga po, hindi po niya tayo kaano-ano. Pero, nung tinagap po natin si Kristo, naging kapatid po niya natin. Panginoong Jesus. At sinasabi kung bakit siya nagsakripisyo, alam po niya. Yung perfect love of Father. At yun din po yung nilalaman ng kanyang puso. Kung ikaw nakakaranas ka ng tinatawag na pag-ibig, may mahirap po ba? No? Mahirap po. Yung mga hindi umuibig pa, sorry ah. Yung hindi pa nakakapag-boyfriend. Pero may pag-ibig sila saan? Sa mga magulang, sa mga kapatid. Sabi nga po, kung nagtataglay ka ng pag-ibig, mahirap po bang magsakripisyo? Hindi. Diba? Kung taglay mo yung pag-ibig, lagi pong sinasabi natin, bundok man ay aakyatin, dagat man ay tatawirin, bagyo man ay susuungin. Bakit? Because of the love. Wala kang pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. You focus on your loved ones. Ano ba pakialam ko? Mahal ko tong taong to eh. Pangit siya, maganda siya. So what? Di ba? Mahal ko to eh. That is the perfect love of Father. Hindi niya kahit si Jesus Christ, hindi niya inalantana. Mga makasalanan tong lahat eh. No? Kasi naintindihan niya yung tinatawag na ganap na pag-ibig ng Ama. Kasi siya po yung naging resulta, ang Panginoong Jesus. He is the only Son of our Father. At tayo po yung naging pangalawang anak ng Diyos na narito sa mundong ito. Sabi nga po this scripture, did we see the perfect love of Father? Nakikita po ba natin yung pag-ibig ng Ama sa scripture na yan? Sabi nga po, sobra-sobra yung pag-ibig po sa atin ng Ama. Bakit po? Sinugo niya ang kanyang nag-iisang anak. Isa lang po yun. Walang iba. Pero sinabi niya, pumunta ka doon. Ibigay mo yung aking perpektong pag-ibig sa aking mga anak. Sino po yung mga anak? Tayo lang pa ba nandito? Tayo lang po yung mga anak na tumanggap ng perpektong pag-ibig ng Diyos? Sino pa po? Yung mga nasa labas. Lahat. Dapat sila ay makatanggap din sa pag-ibig ng Diyos, na pag-ibig ng Ama. O, sabi nga po doon, in this scripture, we see the heart of Father. Nais po ng Diyos na makita natin yung kanyang puso o yung nilalaman ng kanyang puso. So, sabi nga po, binabalikan ko po yung yung mensahe po natin yung nakaraang linggo, yung mga nagdaan, mula may pastor hanggang sa amin. Ano po yun? Easy and light. Madali at magaan. Yung obligation, yung yoke, yung burden, yung grow, yung bear fruits, yung acknowledge, even yung kay kuya, yung it should be easy.
Lagi po tayong tinatanong, madali po ba? Madali po ba? Yung mga lahat ng nagdaang mensahe sa atin? Kasi kung madali, malamang wala nang bakante yung upuan ngayon. Kita niyo po? Kasi kung madali yon, hindi na magkasya sa church yung lahat. Madali. Sabi nga po, yung realidad, yung reality, hindi po talaga easy and light. Yung magiging anak ng Diyos, di po siya easy and light. Sabi nga po ng Ama, kaya niya mininsahe ang lahat ng yan sa atin, yung mga nagdamay. Mula kay Pastor, hanggang sa amin, yung easy and light, para maunawaan mo, you forget one thing. Kaya ka nahihirapan. Ano po yun? Yung one thing na yun. You forget, sabi mo ng Ama. Sabi nga po, in reality, napakahirap sa totoong buhay. Mahirap pong magyaya, mahirap pong magbunga, mahirap pong yung may kabigatan ka, tapos pumunta ka po dito sa church. Ang hirap. Mahirap ka kung may pinagdaanan. But still, sinasabi po ng mensahe, easy and light lang po yan. So, sabi nga po doon sa mensahe sa 1 John 14, Jesus, meron po ba? 1 John 4 and 10. Wala po. Sige po. Sabi po nga doon, Jesus Christ sent my Father as atoning sacrifice for our sin. So sinasabi ko po, nadalian po ba ang Panginoong Yesus para maging isa siyang sakripisyo? Sa tingin niyo po natin, ano po? Nadalian po ba siya? Ano pong sinabi niya? Ama, kung maari lang sana, alisin mo tong sarong to, tong sakripisyo na to. Pero anong sinabi niya? Struggle po siya. Sabi niya, pero kung yung kalooban mo ang siyang matupad. Hindi po siya nadalian. To be sacrificed on us. Hindi po. Sabi nga po ni Jesus Christ. Pero bakit po nadalian po siya? Naging easy and light po sa kanya. Mayroon pong isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas pang gawin, itulak, yung tinatawag na sacrifice o sakripisyo. Ano po yon? Yung aking pong subtitle. Perfect love of Father. Alam ng Panginoong Yesus, magkasama po sila ng Ama. Ito, yung kakailanganin ng aking mga kapatid sa mundo upang yung kanilang mga buhay ay maging madali, tupdin ang kalooban ng Ama. Totoo po ba yun? Totoo po? Totoo po. Wala pong paghihirap kung ikaw ay puno ng pag-ibig. Sabi ko nga po, tatawarin yung bundok, aakyatin yung bundok, tatawirin yung dagat kahit bumabagyo eh. Bakit? Nandoon po yung kanyang ibig. Kung wala pong pag-ibig, malamang, hindi po siya gagawin. Wala po sa kanya yung lakas para gawin. Kaya nga po, kung wala pong pag-ibig, yung mag-asawa laging nagkakaaway. Hindi po sila nagkakasundo kung walang pag-ibig na namamagitan. Kahit po sa atin, magkakapitbahay kung walang pag-ibigan. Kahit po tayo mga anak ng Diyos, kung hindi natin taglay yung pag-ibig, ano pong meron? Kaguluhan at away-away. Only the love of Father yung nagbubuo po sa atin. So, nga, Father knows, alam ng Ama, na nahihirapan po tayo. Sa mensahe pong ito, alam ng Ama, na tayo ay hindi nadalian sa lahat ng mga mensahe. Alam ng Ama, na hirap tayong tupdin yung kanyang
uban. So that's why He gave to this message to us. Binigay po niya yung mensaheng ito. Upang maunawaan natin, makita natin na sa bawat mensahe, hindi lang po yung kay pastor, kundi sa lahat ng mga mensahe, there is way. There is one thing. Mayroong isang one thing. Sabi nga po, ano man yung pinagdadaanan, mayroong isang bagay na pwedeng magtulak sa iyo upang magtagumpay. So ito po yung mensahe nung nakaraan, Matthew 11:28 and 30. Yan. Yan po yung easy and light. So basahin po natin yung English. Come to me. Amen. Sabi nga po ni Jesus Christ, come to me, learn from me. Bakit po? Meron po siyang taglay. Meron po siyang hawak. Ano po yung hawak niya? Na ituro ko sa'yo, ibigay ko sa'yo, iparanas ko sa'yo, malalaman mo. Subalit yung paraan po ay, come to me, lumapit ka sa akin, remain in me. Nakita niyo po yung mga nagdaang mensahe. Sabi nga po, come to me, you're weary and burdened. Kayo lahat ng nabibigatan at nahihirapan. Sabi nga po, Jesus Christ, meron po siyang pinanghahawakan na yung tinatawag na pinaka-sekretong bagay. One thing po yan. Sabi nga po, he said po, dapat kasama kita. Naalala niyo po yung meaning ng yoke? Dapat kasama kita. Dapat ikaw ay aking kasama o kasama mo ako. Sabi nga po, bakit po? One thing, I have the perfect love of Father. Ito yung kailangan mo. Yung ganap na pag-ibig ng Ama. So the yoke will be easy and light. Di po ba? Pag pumunta po dito ito sa church, bigat na bigat po tayo. Pero pag naranasan po natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi pa man ganap, hindi pa man perfect, ano pong nangyayari? Umuwi po tayong, ano pong nangyayari pag may kabigatan po tayo? Merong nararanasan na po natin yan. Ano na po yan? Testimony ng mga anak ng Diyos. Na sa tuwing tumupunta tayo sa church, nag-praise and worship tayo, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, lahat ng kabigatan po natin nung umuwi tayo, naging magaan po ito. Even nga sinasabi ng Diyos sa oras na ito kanina po, kung hindi mo narinig yung aking pagtawag sa oras na ito, I proclaim healing from your ear. Kung hindi mo nakita sa aking mga salita, yung aking puso, I proclaim healing of your eyes. Magaling na po tayo. So, nga po, nais po ba natin marinig yung boses ng Ama? Sure? Gusto niyo po? Kaya nga po, sapagkat kung nais po nating marinig yung boses ng Ama, pinoproklama po niya sa oras na ito. Kaya nga po, buksan po natin yung ating mga tinga, yung ating mga isip, yung ating mga puso, yung ating mga mata. Dapat makita po natin at marinig sa oras na ito yung kanyang pagtawag. Yung kanyang mga salita, at hindi lang po basta salita yan. Yan po yung kanyang pag-ibig sa atin. Alam po, Jesus Christ, willing po siyang i-give up
yung kanyang buhay. Because He know of one thing, the perfect love of Father. Sabi nga po, at po ng Panginoong Yesus na hindi po madali yung ating mga pinagdaanan. Kaya nalalaman po niya, kailangan po natin ito. Nalalaman po niya, dapat maging ganap sa atin yung pag-ibig ng Ama, na which is kanyang pinanghahawakan. So nang tinanong ko po yung Diyos, yung Ama, sino po yung perfect example ng perfect love? Ayan po, dinala niya po ako sa the lost son. Ano po, alibughang anak. Sabi nga po, nung nagbalik na po yung anak sa ama, ano pong nangyayari? Sabi ng ama, sige, bumalik na yung anak ko. Magpiesta na tayo. Kailangan may balik na lahat yung meron siya. Naghanda na, nagkatay na ng baka, kabayo, baboy, ano man yung pwedeng, no, di ba po? Sinabi po ng ama, narinig, nabasa niya po, mag-celebrate na tayo, kasi yung anak ko na dating nawala, akin na pong natagpuan. Tapos tinatanong po tayo ng pastor, tapos nun, yung anak po ba, sumunod na po ba siya, ama? Ano pong nangyari? Ano po sagot natin? Yes. Bakit po? Bakit po pagkatapos nung pagpesta, nung merong inutos ang Diyos sa kanya, sabi nga po, sumunod na po yun. Bakit po sumunod? Natagpuan po niya yung nawala sa kanya. Ano po yun? One thing. Ano po? Nakita ko po doon sa yung meaning ng love. Sobra po akong na-bless. Sabi nga po, mamaya po makita po yung meaning ng love. Sabi po ng Diyos sa akin, sabi po doon na nabasa ko, He keeps no records of wrong. Yung meaning po ng love. Wala pong nakita ang ama na kasalanan ng mali ng anak. Sabi ko nga, that is impossible. Kita niyo po, yung ama ng alibughang anak, wala po siyang nakitang pagkakamali sa anak. Totoo po ba yun? Nakita niyo po, winaldas niya lahat ng mga kayamanan na hiningi niya sa ama. Akin po lahat ng kayamanan, ama. Winaldas niya pagbalik. Ano siya? Wala. Zero balance siya. Pero nung bumalik siya, may sinabi po ba ang ama? Wala pong siyang sinabi. Nung sinabi ng anak na, ama, gawin niyo na lang po akong katulong. Huwag niyo po akong tawaging anak. Tumugon po ba ang ama? Hindi. Bakit po? Sabi nga po ng Diyos, wala pong nakikitang pagkakamali ang ama sa anak. Sino po yung anak? Tayo po yun. Sa tingin niyo, kung kilala po natin ang Diyos, kung alam po natin yung puso ng ama, yun po yun. Sa tuwing tayo'y harap sa Kanya, wala po siyang nakitang guilty ka, hindi mo nagawa ang lahat ng to, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-tithes, wala po siyang nakitang pagkakamali po natin. Sa tuwing tayo'y harap sa Kanya, sinasabi po niya, ikaw, yung aking pinakamamahal na anak. Alam niyo po yun. Kung naintindihan at nalalaman lang po natin ang puso ng ama. Sabi nga po, sinasabi po natin, you are awesome. Awesome ka po dahil of the perfect love of Father. You are worthy to be awesome. So, ano po nga po ba? Sabi nga, yung tinatawag na pag-ibig ng Ama sa atin. Ano pong kahulugan nito? So, ito po yun. Yung verse
Corinthians 13. Yan po yan. Basahin po natin 1 Corinthians 13. Sa Tagalog po, amen. Alin po dyan? Yung meron po tayo. Wala. Meron daw. Sabi nga po, this is love. Hindi ka ba magalitin? Hindi ba laging sumasama ang loob mo? Suriin po natin. Ano po yung mga tinataglay natin dyan kung meron isa, you're blessed. Meron po bang isa na meron ako dyan? Mapagpasensya ba ako? Close. Kind ba ako? Hindi ba ako mayabang? Ikis. X. Hindi ba ako proud? Hindi ba, wala ba akong pride? X. Sabi? Hindi ba ako mapagmataas? I. Hindi ba ako makasarili? Salvation is not for others. It's not for ours lang. It's for others. Pasok po dyan yung salvation. Meron ba akong magandang pag-uugali? God bless you po. Hindi ba ako magagalitin? Ano ako? Lagi nagagalit. Ang pag-ibig ay matiisin ka ba? Aba, pasok po tayo dyan. Mapagtiwala ka ba? Nagtitiwala ka ba? Lagi pong sinasabi ng tao, sa Diyos lang ako Sabi ko na Diyos, hindi ka ba dapat, ako yung may-ari ng pagtitiwala, dapat yung pagtitiwala ay kung nasa iyo, ibahagi mo sa iba. Matyaga ba tayo? Ay grabe, yung pagtatyaga na yan. Hanggang ngayon, wala tayong nadadala. So these are all the attitude of love. The image. We are created into image and likeness. Mga imahe po yan, Nino, ng Panginoong Yesus, ng ating Ama. Kasi kung hindi matyaga ang Panginoong Yesus sa atin, kung hindi siya pasensyado sa atin, ay nga niya, nakikita po natin na kailan kahit ang mga kamalian natin, He died on the cross for us. Wala pong palya yan. So search niyo po yan. Dapat po, taglay po natin yan. Bilang mga pinakamamahal na mga anak ng Diyos. Sabi nga po, that is the image and likeness. So dapat maging testimony po yun ng buhay natin every day. So, sabi nga po, pagbulay-bulayan po yan, pagnilay-nilayan po natin. Sabi nga po, this is the attitude of love. We accept the love of Father. This is the meaning of love. We have the same attitude of Jesus. Nakikita po ba sa atin?
Oh, yun po. Ipakita po natin. Ay nga po, yung taglay-taglay nating pag-ibig, gawin po nating ganap. Yun po yung maging kaganapan. Sabi nga, this is the Son of God found. Sino po yan? Yung lost son. Yun po yung natagpuan niya sa kanyang ama, na sa kanyang pagbabalik, yun po yung kanyang nakikita, yung pag-ibig sa kanya ng ama. Kaya tinatanong po sa tayo ni Pastor, sumusunod na ba yung anak? Kung tayo po hindi pa po sumusunod, malamang, kailangan po natin yan. Yung tatawag na perfect love, the attitude of love, the image of love of Father to us. At hindi lang po yan. Even po sa unang 1:17-18, saan po natin? Unang 1. Ayan po. Basahin po natin. Sa English po, unang 1:17 and 18. Sabay-sabay. Amen. Ayun po, ito po yung tinatawag na perpektong pag-ibig. Wala ni anumang takot. Lagi po natin sinasabi, mag-share na po kayo, magbahagi na po kayo. Ano pong sabihin po natin? Ano pong sinasabi? Pag mag-share, natatakot po ba tayo? Hindi, kasi po ano ba nangyayari? Na i-share mo lang yung pag-ibig mo na natanggap mo sa Ama, sa Diyos. Natatakot po ba tayo? Takot po ba tayo? Sabi nga ng Panginoong Hesus, wala siyang takot kahit sa kamatayan. Bakit? This is the perfect love of Father on us. Nung tinanong ko po ang Diyos, ito po, LLCC. Mga anak ng Diyos dito, sabi nga po ko sa Diyos, ano po ba? Yung love nat, yung ano lang po, yung overnight po, sinabi po natin, I love you, Father. I love you, Lord. I love you, Father. Mahal kita, Ama. Sinabi ko po sa Diyos, Father, nais ko pong makita yung love ng LLCC sa'yo. Yung sitwasyon, yung totoong pangyayari ng pag-ibig natin sa Ama. Alam ko, naranasan po natin yung pag-ibig na Ama. At gusto po natin ibalik yan. Kanino? Sa Ama. Siyempre, kung nakaranas ka ng pag-ibig ng kagaanan, gusto mong ibalik. Yung taong iniibig mo, pinaglalaanan mo ng panahon, effort, oras, even yung paboritong pagkain. Ako, inihanda ko yung mga paboritong pagkain kasi mahal ko. Pero sa sitwasyon na to, tinatanong ko po ang Diyos, ano na po ba yung love ng LLCC toward you, toward God, toward Father? So this is our love for our Father. Ayan po, Revelation 3:15 and 16. Basahin po natin. 15 and 16. So sa Tagalog po,
maligamgam. Lukewarm. Sabi ng ama, you lost the Father's heart. Totoo po ba? Ay nga po kuya nakaraan. Wala na yung init, wala na yung pagnanais, wala na yung pagdi-desire. Nandito po tayo para mag-church, pero Father saw our heart. The love na itinanim. Sabi nga po yung lost, meron ka, pero ngayon ay wala. Ayan po doon, yung meaning ng lost. Nakatanggap ka na. Nakatanggap na po ba tayo ng pag-ibig ng Diyos? Pero lukewarm ka. Kaya nga po yung lukewarm. Hindi po yun pwedeng ikape. Masakit po sa sikmura. Kung magkakape po, nakita mo maligam, ano pong ginagawa natin? Tinatapon natin at pinapalitan natin ng malamig para siya'y uminit muli. Sa pag-ibig, wala pong lukewarm. Kung ikaw ay umiibig, dalawa lang po. Malamig ka dahil nawala na yung pag-ibig mo. Pero kung umiibig ka, mainit ka, hot ka. Andun ka po sa gitna. LLCC. Sabi nga ng ama, ayokong maging ganun ka. Kung malamig ka, okay. Pero kung mainit ka, okay. Kasi yung malamig, may pagkakataong initin. Pero kung nasa maligamgam ka, nasa lukewarm ka, anong sinasabi ng Diyos? Susuka kita. Bakit? You stop desiring the love of Father. You stop to know the heart of Father. Sabi nga po ng Ama, you are my beloved son and daughter. Ito po ay isang pampagising. Narinig ko po si Kuya pa pinagpipro. Gumising ka, awake. Pinagigising po tayo ng Diyos. Ginigising po tayo ng Diyos sa oras na ito. Kumbaga sa lost, stranded po tayo. Alam nyo? You stop. Huminto ka. Bakit nga po? Tanungin po natin yung ating mga sarili. Bakit? Kumbaga sa alulod, stagnant. Satisfied. Ano pa ba yung aking masasabi? Satisfied na po ba tayo? Ayaw ko nga po, it's good na meron tayong EGA po tayo. Mabuti po na meron tayong encountering with God every last Friday of the month. Why? Meron po tayong restoration. Meron po tayong pagbabalik ng doon po sa EGF na yon, nakakasama po natin ang Diyos ng mas mahaba at ibinabalik po niya yung lahat ng nawawala sa atin. Kung hindi po tayo uma-attend, wala pong ibang paraan. Hanggang ngayon, sinasabi ng Ama, alam ko yung iyong ginagawa. Ikaw ay hindi mainit at hindi malamig, maligamgam ka. Totoo po ba yun? Nasi-search po natin, nakikita po ba natin sa ating mga sarili na naging maligamgam na po tayo? Sabi ni Kuya nung overnight, gustong makita muli yung mga nagdaang EJA po natin. Sobra po yung joy. At isa pa po yung sinabi ng Ama. Kung wala na po tayong luha, yung thirst of the joy. Kung hindi na po tayo umiiyak dahil naranasan po natin yung tinatawag na kagalakan, yung puso ng Ama, wala na pong luha sa ating mga mata. Sabi po ng joy ng Ama, para kang buhay na patay.
You are alive, but you are dead. So, bakit po imininsay po ito ng Ama sa atin? Gusto niya pong muli na ibalik ng LLCC yung pag-ibig na nararanasan po natin noong mga una. Po ng Ama, I want to see my heart to you, my love to you, my perfect love to you. You are busy sa work. You are busy sa boyfriend. Busy ka sa mga bahay nyo, sa family mo. You are lukewarm. Hindi ka na nagnanais. Ini-ignore mo na, okay lang kung hindi ako makapag-church ng linggo. Okay lang kung hindi ako maka-attend ng AGF. Okay lang kung hindi ako mananalangin. Sinasabi po ng Ama, hindi po yun okay. Bakit po? You accept my life, my love died for you, Jesus Christ. So, muli po, gumising na po tayo. Huwag lang po tayong mananatiling nakaupo lang, nakatayo lang, at naantay po natin matapos. Lagi po nating pagpumunta po dati sa lahat ng gawain sa praise and worship, sa linggo, sa AGF, pakanaisin po natin, prepare. Nasabi ng Ama, ihanda mo yung iyong puso. Hindi lang po ito basta-basta preparasyon. We are in a buffet. Ano yung nawala sa'yo? Ibabalik po yun. Katulad po nung alibughang anak na nakita niya sa Ama. I lost, but he found it. Sabi nga po, meaning po noon, you lost the heart of Father before you have it, but now you lost the one thing. You lost the one thing. Sabi nga po, tanggalin natin yung perfect, yung love. Kahit po lang yung love, sobra-sobra na po. So, sinasabi po ng Diyos, hindi po yan reminder. Ginigising niya po tayo. Aking mga pinakamamahal na anak, whom I love. Narinig niyo po ba yung boses ng Ama? Nung sinabi niya, hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligam-gam ka. Nararamdaman niyo po ba na niyo po ba yung kalungkutan ng Ama sa kanyang mga anak sa lugar na ito? Kahit po ako, nakikita ko po, bakit po laging sablay? Meron pong inutos, hindi ko po nagagawa. Ito po pala talaga, yung sitwasyon ng aking puso, yung pag-ibig ko sa Ama, siya yung dahilan. Kaya po muli nananawagan po ang Ama, gumising na po tayo. Dapat po pakanaisin po natin na muli maibalik yung napakainit na pakikipagtagpo sa Ama, which is sinasabi niya, dahil ikaw ay aking lubos na kinalulugdan. So, po doon sa unang 153, ito po yung tunay na pag-ibig. Unang 1, ayan po, basahin po natin. So, English po. So, naging easy and light na po ba? Natagpuan po daw natin yung one thing na maaring
laya sa lagi nating sinasabi, mabigat, hindi madali. Ano lang po yung kailangan natin? Yung ganap na pag-ibig ng Diyos. How? Paano po? Through encountering. At pakanaisin po natin yung Matthew 3:16 na maranasan po. Ay po mula sa kalangitan, maririnig mo yung boses ng Ama na tumatawag sa iyo. Ay po. Yung pagtupad ng kalooban, yun yung tunay na pag-ibig. Ano po yung kalooban ng Ama sa atin? Salvation. Sabi, mabigat na naman. Bumabalik sa pagiging mabigat. Salvation. Ayaw mo, hindi po maging mahirap yan. Bakit? Kung ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ng Ama. Sabi nga po ni Jesus, come to me. Learn from me. Bakit? Siya po yung may hawak nun. Pero sinabi ng Ama, bukod sa hawak po ng Panginoong yung tunay na pag-ibig at siya mismo ay pag-ibig. God is love. At heto po siya, nananahan po na siya sa atin. Bakit po? Hindi po natin nararamdaman, nakikita, naririnig. Busy po tayo eh. Saan po tayo busy? Sa mga buhay-buhay natin. Ano pong sabi sa Biblia? Do not love the world. Huwag mong ibigin ang mundo. Ang umiibig sa mundo ay hindi umiibig sa Ama. So pag sinabi mong, I love you, Father, I love you, Lord, pero you are connecting to the world, you are liar. Sabi nga po doon sa scripture, sa natin, yung minimorize natin. Whoever loves, hindi. Sino man yung umiibig sa akin ay nagtataglay ng, sino yon? Si Jesus Christ. Sino man yung umiibig sa akin ay nagtataglay ng pag-ibig at umiibig din sa Ama. So napatunayan na po natin na tayo ay minamahal ng Ama, ng Diyos, ng ating Ama. At nais po niya na marinig po niya natin yung kanyang boses. Katulad po ng pagkatawag niya sa Panginoong Jesus. Ano po yun? Baptism, o binabaptize po ng Panginoon ni Juan Bautista ang Panginoong Jesus. Bago po siya nag-preach. Pinuno po siya ng pag-ibig ng, sabi ko nga po, wala pong paghihirap kung tayo po ay puno ng pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Tingnan nyo lang po yung meaning ng pag-ibig. Wala kang makikitang kamalian sa iyong, andun yung pagtsatsaga, pagsusumikap, lahat. Taglay-taglay po ng pag-ibig. Sinasabi po, love conquer all. Kahit po yung mga wala pang boyfriend, love conquer all. Di ba po? Yung pag-ibig ay pinagtagumpayan, pagtatagumpayan ang lahat. So, yung aking pong application, yan po, Jude 1:21 o 22. Basahin po natin. Tagalog? So, dalawang bagay gagawin mo. Manatili ka sa remain in the love of Father. Datawag na full. Dapat lagi kang punong-puno ng pag-ibig. Pag punong-puno, ano pong nangyayari? Sa pangalawa, ano pong sabi?
That is the result of, ah, waka, waka. Ano po? Be merciful. Sino po yung mga nagda-doubt? Yung hindi nakakilala sa Diyos. Sila po yung mga pagdududa na meron ba talagang Diyos pag sila'y nahihirapan sa buhay, may pinagdadaan. Tayo po, mga anak ng Diyos, pag may pinagdadaan tayo po nangyari, syempre po magpe-pray po tayo. Kasi alam natin na merong Diyos na umiibig sa atin. Sinasabi po dyan, kaawaan mo ninyo ang mga nag-alinlangan. Yung sineran mo na halos hindi makinig sa'yo, yung sineran mo na sabing maraming ginagawa, saka na lang yan, saka, so ano pong mangyayari? Ano pong gagawin natin? Pakita mo yung love ng Ama. Ano po, kaawaan. Taglay po ba natin yan? Yung mercy. Sabi ko nga, nakikita ko po, kahit yung mga kasama natin sa bahay, meron pong akong isang kasama sa bahay, yung mga pamilya natin, inaawaan pa po natin. Wala tayong pakialam, di ba? Pag nagbihis, church na ngayon, ano na ngayon? Na hindi natin sila nilingon. Itong buhay na to, naawa ba ako? Kita niyo po, yung mga nanay, tatay, mga anak natin, naawa. Kasi sa loob ng bahay natin, kilala natin sila. Ngayon po, sinasabi po ng Diyos, pag nandoon ka sa bahay mo, tingnan mo sila. Try to search. Meron ba akong awa sa taong to? Mahal ko to eh. Anak ko to, asawa ko to, tatay ko to, apo ko to. Do I have this heart? Try to talk to Father. Try to talk to God. Usapin po natin ang Ama. Yung aking manugang, yung aking anak, andoon. Pero ako, heto ako. Nararanasan ko mo yung pag-ibig na. Before po tayo pumunta dito, sa church, sa mga gawain ng Diyos, tingnan po natin sila. Do I have His heart? Do I have this mercy? Kasi kung meron kang pusong ganon, malamang ipinanalangin mo na siya. Malamang inuluhod mo na siya sa Diyos. Your heart is lukewarm. You don't pray. That's why you don't have mercy. Wala kang awa sa Kanya. Bakit? Maligamgam po yung puso mo. So from now on, sinasabi po ng Diyos, go back, come to me. Learn from me. Let the lost be found wanting perfect love of Father. Hanapin mong muli yung nawala sa'yo. Bakit ka naligamgam? Bakit ka naging lorpar? Tapon mo na yan, yung pusong yan. Bumalik ka uli sa Diyos. So, sa oras po na ito, mananalangin po tayo. Po. Sige po, magsitayo po. Muli po, balik po natin yung Matthew 3:7. Yung Matthew 3:7.
po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So lahat naman po tayo, uwi tayong may kagalakan. Amen. Opo. Dapat po, lahat po tayo umuwi na may kagalakan. At sana nga po, yung ating pong narinig ngayong umaga, ano po ang sabi sa atin? Siyempre yung application. Manatili po tayo sa pag-ibig ng ating Ama. Gaano po ba kahalaga yung pananatili? Gaano po kaya kahalaga yung pananatili? Nandun po kasi yung tinatawag na pagbabago. Amen po? Hindi lang po sa sarili natin, kundi sa paligid po natin. Sa atin po magsisimula yung pagbabago. Kasi kayo po yung magbabahagi sa iba. Amen po? Amen. So ganoon din naman po kung mga magulang po tayo, no? Sabi nga po tayo naman yung magpapakita sa mga anak. At yung mga anak natin, sa next generation, sila din po yung magpapakita, magpaparanas ng pag-ibig po na yun. Kaya po mahalaga na maranasan natin yung perfect love ng ating Ama. Amen po? Amen. So magiging madali na po sa atin once na tayo po pala ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Po. So yung announcement po natin, makita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito po sa ating sambahayan, alas 8 po ng umaga. So hanggat maaari nga po ay maaga po tayo sa alas 8 para masimulan po natin yung gawain. Mas masaya po na sa simula pa lang nandito po tayo. Ano po? Para hindi tayo, yung alam niyo po yung tipong nagmamadali, para kasing aligaga ka pagka gano'n, ano po, di ka rin makapag-focus. Kaya mas maganda po talaga, bago pa, ano po, sabi nga, paghandaan po natin yung ating pagdalo. Ano po? So, alas 6 po ng umaga, meron po tayong panalangin, araw-araw, mula Lunes po yan hanggang Biyernes. So, yung mga kapatid po natin na nasa bahay lamang po, wala po tayong pasok o wala po tayong trabaho, sana po, sumama po tayo sa pananalangin dito po sa ating church. No po. Lalo na yung mga nanay, mga tatay, inaanyayahan po namin kayong dumalo sa pananalangin po na yan, sama-sama pong ipanalangin. Yung mga kailangan po nating ipanalangin. No po. 6:30 po yan ng umaga. So, syempre pagkatapos po may konti po kayong fellowship. May pakapi po yan. No po. Then, sabi nga po, kada Miyerkules po, alas 3 ng hapon, po, ating prayer meeting. So, ganoon din naman po. Meron po tayong panalangin. So, yung panalangin po na yan, hindi lamang po para sa church, maging para sa sa ating bansang Pilipinas. So, diyan po sa gawain po na yan, atin po binabalikan din yung mensahe tuwing linggo. Ano po? So, ganoon din naman po, inanihan ko po ang lahat na dumalo, alas 3 ng hapon. Pagkatapos naman po nitong gawain po natin, 10:30 po ng umaga, so meron po tayong gawain para sa mga kids. So mga mami, daddy, lolo, lola, yung mga kids po natin, habang bata pa po sila. Kung kaya na po nilang makisalamuha, di ba? Kung hindi man po, bantayan po natin. So inaniyahan po natin sila na dumalo dito po sa ating gawain ng mga kabataan. And then sa atin naman pong youth and YA, mga young adult, basta single po, welcome po kayo dito sa ating gawain. 1:30 po yan ng hapon. Mamaya, hapon po yan. So ganoon din naman po, mag-invite po tayo, mga kabataan. Na po. And then yung ating EGF, ginanap po yan last Friday of the month. So this month po ng November, so magkita-kita po tayo. Na po. So di pa po namin alam yung tamang schedule, pero every last Friday po kasi ginaganap po natin yan. So yan po ay 7:30 po ng gabi. No po. So dito po yan sa ating church. And then salamat po pa rin sa nagdadala ng isang takot na bigas. So maraming salamat po sa patuloy yung pag-comply o pagdadala. Alam niyo po, yung pagdadala niyo na yan, part na rin po yan ng inyong offering sa Diyos. No po. Kaya salamat po sa inyong hindi po kayo nakakalimot. So, yun lamang po. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain. God bless us all. At sabi nga po, Clap your hands, clap your hands, clap your hands.